taga-Barracks po, kumusta po tayo, taga-Basita, taga-Victoria po, at sa Green Heights. Salamat po sa Panginoon. Maging sa taga-Bayanan po, palitan sa Bayanan ay pinapabuti ng kanilang pagbati sa atin. Isa tayong malaking nakakalat na mga mabubuting balita. Praise God. Yes. Nais ko pong makita ang mukha ng aking mga kamag-gawa dyan. Yes. Pwede po ba, alam po natin, hindi naman lingid sa ating kalaman na po, ng Israel po ay sinusugod po at pinapaulanan po ng missile ng mga kalabang sa paligid, ng Lebanon, ng Syria, at ng mga Hamas na nagmumula sa Gaza. Yan po ang teksto natin ngayong umaga. Gaza na po. At sila po ngayon ay nagkakaroon ng matinding gera, madugong labanan. Libo na po ang namatay at nasaktan. So tayo po saglit na manalangin in behalf of Israel and Jerusalem, the people of God. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa iyo. Thank you, Lord. Ngayong umaga nagkakatipon kami at isang malungkot na kahilingan sa panalangin, Panginoon, ng amin pong mga kapanalig na mga Hudyo at maging ang buong Israel at ang Jerusalem, ang banal na lungsod, Panginoon, ay magdaranas ng pag-uusig at ng pagpatay ng mga murderers, ng mga Hamas. Kami po, Panginoon, ay dumadalangin para po sa Israel at para sa Jerusalem. Dalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan ng Israel at ang proteksyon mo sa kanila. Dalangin namin in the name of Jesus, Lord God, pangibabawan po ang lugar na ito ng mga anak mo at ng iyong bayang pinili. Ingatan sila sa anumang gawa ng aming kaaway at magtagumpay sila, Panginoon, laban sa mga masasamang tao, mga taong nagdudulot ng gulo at nagmamurder ng kanilang mga kalahi. O Lord God, dalangin po namin sa iyo. Protektahan mo po ang iyong mga anak, protektahan mo ang iyong bayan, at ipakita mo, Panginoon, sa lahat ng mga bansa ng buong mundo na ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na tunay. Panginoon namin Diyos, salamat po sa iyo. Sa pagkakataon to, habang umuulan ng missile at ng mga bomba at ng mga pagsabog sa Israel, kasama na ang street ng Gaza, Panginoon, hiling namin, Panginoon, protektahan mo po sila laban sa masasamang tao, mga Muslim, na patuloy na nag-eradicate ng mapa ng Israel. Thank you, Lord. Cover mo po sila ng presensya at protection sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay po, ang ating pong paksa ngayon nagpapatuloy ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pagbabahagi po ng mabuting balita. Lahat po tayo dito ay nag-aaral, di po ba? Lahat tayo ay naging estudyante at kahit tapos na po tayo sa ating mga kurso, ay nagpapatuloy pa tayo sa pag-aaral. Kahit ang mga nanay at tatay, mga mama at papa natin, tayo nag-aaral pa din. Tama po? Tatanungin ko po kayo, paano po kayo natututo? Ano po yung pinakamagandang paraan para po matuto kayo? Maraming mga tao na natututo sila by merely reading. Sa magitan lang ng pagbasa, natututunan nila yung mga bagay-bagay. May mga tao na sa magitan ng pagbabasa ng libro, natutunan nila magpatakbo ng computer. Just by reading. Po. Maraming iba na natututo sa magitan ng panonood at pagmamasid, actual na senaryo. Learning by doing. Po. May mga taong natututo sa pagkakamali ng iba. May mga taong natuto sa sariling pagkakamali. Kayo po, sino po kayo doon sa tatlong yon? Pagbabasa, panonood, pagkakamali ng iba, natuto tayo, sariling pagkakamali. Alin po kayo doon? Kung tatanungin ko po kayo, what kind of learner are you? Natuto na po ang Israel. Natuto na. At ito po ang ating paksa ngayong umaga. Tayo po'y manalangin sa dali. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka sa pagkakatipon namin, na sa kabila po ng kaguluhan ng buong mundo, ng buong daigdig, kami, Panginoon, dito sa Pilipinas ay napakalaya pa, relatively free to worship you, Lord. Worship ka in public, Panginoon. Salamat po sa aming pamahalaan na patuloy mong binibless at hindi naghari ang labis na karahasan sa halip na napili ang aming, na-enjoy namin ang aming kalayaan sa pag-exercise ng aming pananampalataya.
Dalangin namin, Panginoon Holy Spirit, mangusap po kayo sa amin. Pangunahan po dito kami sa aming pagkatuto. At ikaw po, Panginoon, magturo sa amin. Ikaw, Banal na Espiritu, ang dakilang guro, dakilang tagapagturo, tagapagpahayag ng mga katotohanan. Mangusap po kayo sa amin. Samahan po ninyo kami, Panginoon. Tagpuin po ninyo kami sa mga sangandaan ng aming mga karanasan, mga pinagdadaanan. Kami po, Panginoon, ay turuan mo. Baguhin mo kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Felipe ang diakono at evangelista. Philip, the deacon and the evangelist. Sabi ko po kanina, natuto na ang bansang Israel mula po sa kanilang pagkakamali. Alam po ba ninyo yon? Na ang mga Israelita, no, lalo na ang mga Kristiyano, lalo yung mga apostol, the first apostles, no, yung 11, na naging 12 ulit, ano po? Eh sabi po ng Panginoon sa kanila, kayo ay mag-witness. Kayo ay mag-outreach. Acts 1:8. Acts 1:8, ha? Mag-outreach kayo, mag-go kayo, nagturo kayo, mag-baptize kayo, at gawin ninyong alagad. Meaning, magagawa ninyo yan kung kayo ay lalabas. At gagawa ng mga alagad, ipapahayag ang mabuting balita. That's Acts 1:8. Lumipas ang 2, 3, 4, 5, 6 na taon mahigit. Umabot na tayo yata ng 10 years. Wala pa rin silang ginagawa. And then suddenly, yung 1:8 na yun ng Acts ay napalitan ng 8:1. Ano po ang 8:1? Si Saulo po na isang Hudyo, isang Pariseo, ay itinayo ng Panginoon upang usigin ang mga Christian na nandoon nagkakatipon lang sa loob ng templo. Imagine that, ang tagal-tagal na nilang dala ang mabuting balita. Ayaw pa rin nilang mag-share ng gospel sa iba. Sabagat ang kanilang mindset, ang ebanghelyo ay para lamang sa mga Hudyo. Which is kabaligtaran sa sinasabi ng Panginoon Kristo noon na kayo ay humayo saan? Sa Jerusalem. Saan? Sa Judah, sa Samaria, at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ibig sabihin, the gospel is international in nature. Not just for the Jews, but it should cross the borders. Dapat lumabas sila. Kaso sa loob ng mahabang panahon, nandun lang sila din lang po. Baka sarili, hindi. Baka sarili. Yan. Kaya ang solusyon ng Diyos sa kanila, ayaw nyo ha? Sige. Papadalhan ko kayo ng matinding pag-uusig. Kaya yung chapter 8 nito, ayan o, nagkaroon ng malawak, systematic na pag-uusig sa lahat ng mananampalataya na nasa Jerusalem. See, kailangan gawin pa ng Diyos ito para sila kumalat at sapilitang magpunta sa iba't ibang lugar, sa Samaria, sa Judah, at sa lahat ng bahagi ng lupa, Caesarea, at kung saan-saang lugar na hindi nila pinupunta noon. And they learn, at natuto silang magbahagi ng salita ng Panginoon at ng mabuting balita na isang bagong karanasan. Isang bagong karanasan. Marami pong mga churches na di-divide. Bakit po? Sapagat ang mga members ay hindi na share ng gospel. Meron tayong kilala dyan. Ano po? Napakatanda ng iglesia. Ano po? 100 years old na halos eh. Hindi pa rin naglalabas, hindi talaga lumalabas. Doon lang sila. Worship lang sila. Ano nangyari? Hindi nagkaroon ng division. Hindi nahati at lumaki. Dumami. Bakit kailangan umabot pa sa ganon? Ganon ang nangyari sa mga kapatid natin na mga apostol. So itinayo ng Diyos si Saulo upang usigin ang mananampalataya, at sa gitna ng pag-uusig na ito, lumago po ang iglesia. Dumami po. Sa pagdami ng iglesia, lumago yung mga kapatiran natin doon sa Jerusalem. Kaya kinailangan na hindi na kaya kasi ng mga apostol. Ilan ba ang mga apostol doon? 12 sila. Hindi na nila kayang ministeran yung dumadaming mga mananampalataya. Bumaba ang Holy Spirit, tama po? Pagbaba ng Holy Spirit, dumaming mananampalataya. Hanggang sa maraming mga Hudyong babae at mga babaeng balo na Greek-speaking. So ang dami na, siguro mga 510,000 na sila doon, hindi na kaya ng mga apostol. Kaya ang sabi ng mga apostol, ay, teka muna, sandali. May mga ministries na napapabayaan. No? Maraming mga babaeng balo ang hindi nabibigyan ng rasyon. So ang church pala ay nagkakaroon sila ng mercy ministry. No?
Kakaroon silang feeding program sa mga babaeng balo. So, ang ginawa nila, ganito ang gawin natin, hindi na natin kaya, hindi naman yata tama na kaming mga apostol ay nagpipreach na kami ng Word of God, tapos kami pang naglilid sa pananalangin, kami pang magdidistribute ng mga rasyon. Ganito gawin natin, sabi nila. Mag-elect tayo ng 7 na mga diakono para tumulong sa atin. So, parang division of labor. Strategy yun. Diba? Damihan nyo ang inyong mga manggagawa para maraming may gagawa. Tama po? Para hindi mahirapan ang mga nasa pamunuan. So, kami mga apostol, mag-zero in kami sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Kayo naman ang mga diakono, kayo ay mag-distribute ng mga ayuda. So that's, parang nagustuhan ng buong kongregasyon. So natuwan-tuwa sila. Out of the productive problem, ay nakapag-produce sila ng isang strategy para lahat ay may partisipasyon. Sabay-sabay nga pong sabihin, partisipasyon. Yes! Kailangan natin mag-participate para tayo mag-grow. Pag walang partisipasyon, walang growth. Walang production. Ito. Hirap ang mga iba. Na-overburden yung iba to the point na baka ma-burnout na siya. Napakahalaga na tayo ay nagkakasama-sama at nagtutulungan. So, unang point po natin, ang pagtawag kay Felipe. First point. No? Verses 26 po hanggang po ng bahagi ng 27. Sabi dito, 26. Pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Yan. Yung Gaza na yan yung pinagagalingan ng mga missile ng mga Hamas. Ngayon mismo, nakaupo tayo dito, aba nag-worship tayo, paulan sila ng paulan ng missile at mga bomba sa Israel mula doon sa Gaza na bahagi ng Israel. Imagine, mga terorista ng mga Hamas. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng Hamas? Violence. Ano ba? Wickedness. So, merong 4 na mga talata, tsaka ko na lang isi-share sa inyo. Dito sa Biblia, pag sinabing Hamas, ito ay violence, kasamaan, wickedness, at kung ano-ano pang kabaliktaran ng katwiran at kapayapaan na hubungan ng banal na Espiritu. Ito po yung pangalan ng mga taong nagbubomba sa Israel. Ay, side comment lang po, side story. Naalala ba ninyo na si Haring Saul ay inutusan ng Diyos patayin lahat ng masasama na mga Amalekites. Patayin lahat. Alam mo ginawa ni Saul? Hindi niya pinatay na. At ayon sa history, yung lahi na yon ni Agag na hindi pinapatay ni Saul hanggang sa nagsalin-salin ng lahi at yung kaduluduluan, yan yung mga Hamas. Yan ang pumatay sa mga Hudyo ngayon kasi hindi sila pinatay ni Haring Saul. Isang malaking pagsuway sa utos ng Panginoong Diyos na si Yahweh. Imagine that. Grabe, no? Sa isang pagkakamali natin ngayon, hindi natin alam kung anong magiging repercussion later. Yung hindi natin ginawa ngayon na dapat sana ginawa natin, later on, magkakaroon siya ng isang matinding bunga. At yung consequence na yun ay pagsisisihan natin, bakit hindi ko ba sinunod si Lord nung time na yun na sinasabi niya sa akin, gawin ko. So, we better think. So, matatandaan po natin na itong si Felipe, yung pagkatawag kay Felipe, balik tayo doon. So, matatandaan natin na siya diakono, sabi natin kanina doon sa Acts chapter 6, verses 1 to 7. Pinili siya bilang isa sa mga diakono para mag-distribute ng ayuda. Sa gitna po ng pagdami ng mga alagad dito, at sa gitna din ng matinding pag-uusig, ano po, ay lumalago ang church. Gusto niyo ba magkaroon tayo ng pag-uusig? Kailangan ba natin na magkaroon ng pag-uusig para tayo lumago, mga kapatid? Minsan pag sinisikil yung ating kalayaan, lalo ka nagpupumiglas. Bigyan mo ng laya, walang piglas. Tama po? Ba't ganon? Sa Saudi, alam ba ninyo, maraming Kristiyano. Buhay ang pananampalataya sa Saudi. Sa China, sabi natin, ay wala church. No. Buhay ang church sa China. Kasi sinisikil ang kalayaan. Kung kailan sinisikil ang kalayaan, pinipigilan, lalong nagpupumiglas ang mga tao. So ang point ay, ano ba yung psychology? Kailangan yatang pigilan tayo para tayo magpumiglas. Pigil para piglas. Huwag na po natin hintayin yun. So
So si Felipe, sa gitna po ng pagdami ng mananampalataya at sa dumadaming mga gawain, lumalago ang iglesia doon sa Jerusalem, tinawag siya ni Lord. O, di ba? Tinawag siya ni Lord sa gitna ng paglago. Eh, saya-saya na nila doon. Doon na sila sa loob ng, Jerusalem. Nasa temple na sila. Dumadami na sila. Ang saya-saya doon. Comfortable yun. Di ba? Mas masaya, madami, masigla. Tama po? Yung iwan yun. And then suddenly, yung tawag ng Panginoon sa kanya, Felipe, alis ka dyan. Punta ka doon. Saan yung Lord? Sa Gaza. Isa siyang ilang. Ilang mainit doon. Disyerto yun eh. Mapanganib doon. Walang dumadaan doon. Gaya sinabi natin kanina, oh. Hindi na dinadaanan. Kasi nga ilang. Ang gagawin ko doon, Lord? Kung pwede magtanong si Felipe. So yun. Sa gitna ng paglago, tatawagin ng Panginoon si Felipe. Doon. Sino sa inyo dito, matapos na makitang lumalago yung gawain ay sabi ng Lord, iiwanan. Iwanan mo yan, doon meron akong mission para sa'yo. Would you like that? It takes the Spirit of God para alisin ka dyan. Disyerto, grabe. Kakatagpuin mo ang isang eunuch, ang sabi ay bating. Hindi ho bating, bating. Sabi sa mga sabi mo, bating. Bating. Hindi bating ha, bating. Eunuch. Ano mga eunuch nga pala? Ito yung mga tao na mayroong pagkakataon na yung mga tao, mga lalaki yan ha, mga lalaki, nagpakapon. Nagpakapon para ilaan nila ang kanilang sarili sa isang misyon. Katulad nito, isa siyang treasurer. Ang maging treasurer ng isang kaharian, napakaselan. Tama? Hindi ka pwedeng maglakad nung nag-iisa ka kasi ikaw ay makikidnap for ransom. Treasurer siya ng buong kaharian ng Reyna ng Candace. It's no joke. Napakalaking pananagutan at napakalaking tao nito. At panigurado, hindi lamang isang karuwahe ang kanyang dala, isa siyang caravan na naalala ko, nag-business Pastor J.B. tungkol dito, di ba? Remember that? Na nagpe-teleport si Philip, na sumasabay siya on air, pasok ba ako sa loob ng karuwahe o hindi? No? I remember that time. So, treasurer siya ng Reyna ng Candace ng Ethiopia. Ang layo, tininan ko yung mapa ng Ethiopia, napakalayo. Eto, Jerusalem sa bandang north. Ang haba pa ng biyahe. Sudan. Ethiopia. Yung southernmost, yun, Ethiopia, layo ko na. 100,000 milya ang layo. Pag tinignan ko ninyo sa mapa. Ang layo ng worshipin niya, pupunta lang sa Jerusalem para mag-worship. And then go back to Ethiopia, Kingdom of Ethiopia. Wow! Gano'ng kalayo yung cornerstone sa bahay niyo? Gano'n po kalayo ang cornerstone sa bahay niyo? Huwag po kayo magpapalit, please. Sasakyan na nga kayo eh. Diba? Ang layo nito, karawahe, pauwi na siya at the time. Saktong-sakto. At siya ay papauwi na. Sakto ang pagkatawag ng Panginoon sa Felipe. Yun. Galing sa Jerusalem, siya'y sumamba. Ang layo nun, paano niya nalaman ang Bible? Ang layo nun ha. May mga teorya po kung sino ba itong bating na ito, itong eunuch na ito. Paano niyang nalaman ang patungkol sa Biblia? Alam po ninyo, nung ang Panginoon Kristo ay pinanganak, men from the east, mga lalaki mula sa silangan, hindi natin kilala yon. They know about the Savior, the coming Savior, signified by the star of the east. Tama po? Alam nila. Kaya posible po ito, itong eunuch na ito, na nanggaling pa ng Ethiopia, nung araw ng Pentecostes, isa siya sa mga naging Christian. Possible yun. Kasi lahat ng mga tao ay represented doon sa Jerusalem nung pagbaba ng Holy Spirit. Tama po? At nangaral si Pedro, at noong mga time na yun, marami pong tumanggap, mahigit 3,000 mahigit ang naging Christian. And after nung fiesta ng Pentecostes, nag-uwian na sila. Possible po na isa itong bating na ito
na naging Christian. Ikalawang teorya, doon po sa lugar na yon ng Sudan, Ethiopia, di ba si Haring Solomon dami-dami asawa? Alam ba ninyo yon? At huwag niyong susundan, ha? Never niyong huwag niyong gagawin yan. Posible na itong lalaking ito ay anak ni Solomon sa ibang babae. Ay hundreds of years na nakalipas naman po. New Testament na po eh. So, nagsalita ang Banal na Espiritu, verse 28. Pumunta ka sa Gaza, sumakay ka sa karawan. So, nakita ni Felipe na pinabasa ng eunuch ang kasulatan doon sa Old Testament, Isaiah 53. So, habang binabasa niya ito, narinig, malakas magbasa. Ang mga Asian, napakalakas magbasa. No? Very oral. Ay, ang mga Amerikano, utak lang binabasa, no? Speed reading pa, di ba? Ang bilis ng movement ng eyes. Pero tayo, si Pepe at si Pilar. Napunta si Pepe sa lakas ng mga bunganga. Ano po? Ganyan tayo mga Asians. That's how our mind works. Mahusay natin sa mga visuals. Mas marami, kaya mahilig tayo sa sine, mahilig tayo sa Netflix, no? Disney Plus, no? Ganda-ganda, no? Time wasters. So, nagsalita ang Banal na Espiritu, alis ka dyan, punta ka sa Gaza, sakay ka. Yan. Ay maraming escort, sabi natin kanina, may lumapit, daming escort eh, no? Tusukin ka na lang ng sword ng kanyang mga escort doon. And yet, because the Lord was there, iningatan si Felipe. Possible din po, nakilala siya, kasi nga diakono siya sa Jerusalem. Galing nga siya sa pag-worship sa Jerusalem eh, di ba? So, posible na nakikita nila ang face niya, ni Philip. Kasi nga isa siya sa deacons. So, umuwi, kilala. So, possible din ito, nakilala siya eunuch. At possible din na na nandun ang Banal na Espiritu na walang kahirap-hirap na nakaakyat siya dun sa karawahe. At in-invite pa siya ng lalaking eunuch. At ang sabi, 30-31. Naunawaan mo ba ang binabasa mo sa Isaiah 53, 7 and 8? Ang sabi ng pati, paano ko maunawaan? Wala namang magpaliwanag sa akin. And then later, sabi ng eunuch, sino man tinutukoy dito sa verses 7 and 8? Yung sarili ba niya? Propeta ba? Or yung iba ang tinutukoy niya? Right then, nagsimula ang mangaral si Felipe tungkol kay Jesus. Old Testament, ikinonect sa New Testament about Jesus Christ. The good news about Jesus. Ilang mga kapuna-punang bagay dito sa eunuch, itong treasure na ito ng Kandase. Kapuna-puna na napaka-humble niya, mga kapatid, napaka-humble. Humble siya kasi sabi niya, hindi ko maintindihan eh. Hindi ko alam, hindi ba na may magturo sa akin? Very humane, very humble. The Holy Spirit. Alam ba ninyo na ang pagiging humble ay napakahalaga? Hindi maliligtas ang isang tao hanggat hindi siya naging humble. Na mga kapatid? Kasi bago mo tanggapin si Jesus, kailangan mag-humble ka. Tama po? Kailangan tanggapin mo na sinner ka. Kailangan tanggapin mo, hindi mo kayang ligtas ang sarili mo. Kailangan aminin mo na kailangan mo ng Savior. Humble, humility yan. At kailangan mong tanggapin si Jesus. It takes a lot of humility para po matanggap natin si Jesus. At matanggap ang buhay na walang hanggan. So, nagpasimula siyang magtanong. Paano ko bang maunawaan? Wala namang magpaliwanag sa akin. At nagpasimulang ibukan ni Felipe ang kanyang bibig. Kapuna-puna na open siya at hinog na para anilin ang kaluluwa ng eunuch na ito. Ready na siya. Handa na siya upang tanggapin ang mabuting balita at binuksan ng Banal na Espiritu ang kanyang puso. Alam ko ninyo, mahiwaga po ang pagliligtas ng Diyos. Yung pagbabago ng Diyos sa puso niyo at sa puso ko, very mysterious yan. You cannot underestimate. You cannot, sometimes hindi mo nga ito mamamonitor eh. Minsan isang araw nagising ka na lang, ayaw mo na yung mga bagay na gusto mo dati.
Magising kayo sa umaga, nagulat ka na lang, oh. Gusto mo na yung mga ayaw mo dati. Kasi nga, Christian ka na. Surprise ka. Why? Because the Lord, the Holy Spirit, works very mysteriously. Sa iyo at sa akin. Kailangan marunong po tayo makinig at makiramdam sa pagkilos ng banal ng Espiritu. Kayo po ba ay sensitive? Hindi sa feeling nyo. Sensitive sa pagkilos ng Holy Spirit. Yun po ang sinasabi natin. And then sa kanilang pag-uusap, sa course ng kanilang conversation, kumilos na ang Holy Spirit. At sabi, tubig! Magpapabaptize ako. Ready na siya, grabe. Sana all, ano? Sana lahat ng ating mga dinadala ng mabuting balita, ay tubig! May drum dyan. Baptizean mo na ako, Pastor JP. And after that fact, inagaw ng banal na Espiritu si Felipe at nakita na niya yung sarili niya sa Azotus. Anong tawag dito? Teleport. Uso ang teleport noon. Wala kasi sasakyan eh. Sa mga, sabi mga extreme situation, God can do miracles. Oh. Dahil sobrang na tayo nagpo-provide sa sarili natin, wala nang malang gagawin si Lord. Nakakapasok lang naman si Lord and He is able to do miracles only when we lack something else na hindi natin kaya i-provide. Tama po? Doon lang tumikilos ang Diyos. At maging sa mayroong mga bagay na meron tayo, pero ang kinin natin, hindi atin yan, Lord. Kailangan ko po ang iyong, ang iyong provision. Ganda nung awit natin kanina, no? Yung, I want more of you. Naisip ko yung kabila noon, but God wants more of us. We want more of God. O tayo, parang tayo may control, di ba? We want more of God. But do we answer the question, does God want more of us? Gusto ng Diyos na, gusto ko buong buo ka para sa akin, sabi ng Panginoon. Gusto natin si Lord buong buo atin. Ang tanong tayo ba nagpapaangkin ba tayo kay Lord? Pwede ba natin sabihin ng Panginoon, gusto ko buong buo para sa akin. No reservation. Diba? So, second point, natupad ang layunin ng Diyos. Yan. Noong araw na yon, na kung saan sumunod si Felipe, nagtagpo sila nung bating. Yun, no? Nangyari ang isang makasaysayang pangyayari sa buhay ng dalawang tao. Parehong panalo. Una, nakakilala sa Panginoon yung Juno, naligtas. Ikalawa, si Felipe, naging kasangkapan siya ng Panginoon. Parehong panalo, parehong masaya. Nangyari ang kalooban ng Diyos sa dalawang taong ito dahil may sumunod at may nakinig. May nag-preach at may nakinig. Ano po? May nagdala ng balita at may nakatanggap. Imagine that. Isipin niyo ulit, paano kayo nakatanggap kay Lord? Because somebody came to you. May nag-share sa'yo, may taong nagpunta sa'yo para bahaginan ka ng mabuting balita. What if nobody came? May dapat magsishare sa'yo, pero hindi siya nagpunta dahil umuulan. Dahil maginaw, dahil mainit, walang sasakyan, layo. Hindi nangyari ang kalooban ng Diyos. Ano po? Sabi niya, Pastor, sovereignty of God. Ang sovereignty of God, responsibility of man. Balansehin natin ang sovereignty of God sa responsibility of man. Huwag natin iasa lahat sa Diyos, no? Kasi alam naman ng Diyos, ililigtas naman niya kahit hindi niya ako gagamitin. Wrong perception. Wrong idea yon. That's masyadong rightist yun sa Reformed theology. Hindi ako naniniwala dyan. Naniniwala tayo sa lahat ng bagay hawak ng Diyos, pero kailangan ang mga Christian sumunod din. Kailangan tayo ay outward na sumunod, outright sumunod sa Kanya kalooban. May sumunod, may tumugon. May nakarinig at may nakakilala. Very important. So ang tanong po natin dito, bira naman si Lord, tatawag pa siya, ay yung pang-busy. Naano po ba ninyo yan? Tatawag si Lord, busy. Teka muna, nung tawagin ng Diyos ang mga mangingisda, busy ba ang mangingisda?
Sila Peter, sila Andrew, Bartolome, busy ba sila? Yes, they are busy. At ang tinatawag ng Diyos, yung mga taong busy. Busy ka? Ikaw ang tatawagin ng Diyos. Lord, busy ako. Sasabihin ni Lord, busy ka. Kaya nga tinatawag kita. Alam mo ba na ang busyness ko ay ikaw? Don't you know that my business is you? I'm calling you to do something. Bakit hindi anghel ang nagbahagi kay Eunuch? Bakit kailangan pang isugo? Si Felipe? Bakit po? Why do you think kailangan isugo si Felipe? Eh di angel na lang sana nagpunta doon. Oy, Eunuch, eto ang mabuting balita. I-explain ko sa iyo ang Isaiah 53. Ba't hindi ang angel? Bakit si Felipe? Bakit po? Kasi si Felipe ang ligtas. Tama po? Yung angel, hindi yan naliligtas. Once na magkasala ang angel, napahamak na yan, katulad ni Satanas. Hindi naliligtas ang mga angel. Hindi sila tinubos, hindi sila bahagi ng tinubos ni Jesus doon sa krus. Hindi po. Ang tao ang naliligtas. Sila ang nakaranas ng salvation, ng redemption, ng transformation. Kaya tayo ng mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos, tayo lang ang pwedeng magbahagi sa iba kasi ramdam mo. Sabay-sabay nga natin sabihin, naranasan ko. Naranasan. Kung naranasan mo, iparanas mo sa iba. Amen ba? Amen. Kailangan iparanas po natin sa iba. Kung ako na tao, ay hindi ko pa naranasan at hindi ko pa natanggap si Jesus. Aba, mahirap ibahagi yan. Paano ko ibabahagi yung wala ako? Tama, Jamel? Hindi ko mababahagi yung wala ako. Pero kapag naranasan mo yan, alam na alam mo, hindi kayong mag-iimbento. Alam na alam mo, huhugot ka lang doon sa talagang naranasan mo. Ang pwede lang magbahagi ng tungkol sa kaligtasan ay yung mga taong ligtas. Tama po? At kung ikaw ay ligtas, hindi ka na dapat ipagtulakan pa para magbahagi ng buting balita. Ayain mo, Sister Amy, ng mga bata niya para maligtas. Tama po? Brother Alan, marami kang pwedeng gagawin dito. Kaya huwag kang absent. Mga young people, ang dami yung mga taon na pwede nyo panggugulin, ipaglingkod ang inyong buhay sa Panginoon. Hindi kayo manghihinayang pag ibigay nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Amen? Amen. You will never regret serving the Lord, giving the Lord His due time. Yung panahon ninyo para sa Panginoon, gamitin niyo yan. Hindi kayo babaksak sa test. Sino may sabi sa inyo, kailangan linggo, gagawa kayo ng module? Sino may sabi mo, estudyante dito? Teacher ako. Sino may sabi gagawin yung module ng linggo? Shut up yan. Huwag kayong gagawa ng module linggo. Mag-worship muna kayo. Amen? Walang ganon, walang sapilitan yan. Gawin mo yan during weekdays. Yung mga anak nyo, pasibayin nyo, pa-worshipin nyo, paralin nyo ng Sunday school. Mga bata natin na mumonte, dadami lang yan kasi may galing ng Tipaurel, may galing. Pero pag wala, saan ang mga bata natin? Mga anak nyo, dalhin nyo mga kapatid. Bring your children. Bring your grandchildren. Amen? Ayan, galit na kayo. Hindi nyo na ako inviting. Dalhin nyo, walas take. So, sa parting ito, si Felipe sumunod kasi meron siyang pananampalataya. Kapag may pananampalataya, dapat may pagsunod. Tama? Saan ka nakakita ng taong may pananampalataya, sabi niya, hindi naman nasunod. Kapag hindi sumusunod, hindi tunay ang pananampalataya. Amen? Wala. Kapag tunay ang pananampalataya, tunay ang pagsunod. Pag walang pagsunod, hindi tunay. Tama? Amen. O, pinag-isipan ba ninyo? Process niyo muna. Kapag may pananampalataya, dapat may pagsunod. Basahin niyo yung Hebrews 11. Sa pananampalataya, sumunod si Abraham. Action yun. Sa pananampalataya, gumawa ng barko si Noe. Action yun.
Sa pananampalataya, si Moses, itinakwil niya Ehipto. Kilos yun. So, ibig sabihin, kapag may pananampalataya, umaaksyon. Sabay-sabay sabihin, umaaksyon. Yes, kailangan kumilos na po tayo sapagkat walang saysay ang pananampalatayang walang gawa. Baog. Baog ang pananampalatayang walang gawa. So, mayroong pananampalataya, kaya may pagsunod. May pagsunod sapagkat may pananampalataya. Pag walang pananampalataya, walang pagsunod. At walang anointing. Yan, papasok na tayo sa anointing. Pastor, ano ang anointing? English yun na. Anoint. Galing sa salitang ugat ng anoint. Anoint yun. Ano yun? Ito po yung sinasabi nila sa hindi natin masyado ito nagagamit Yung sinasabi nila, pahid. Pahid. Anointing, yung pahid ng langis, no? Kadalasan na natin yan sa pagpahid ng langis No? Kailangan natin yun. Anong purpose ng anointing? Sa Old Testament, ang anointing, ang purpose nun ay para i-empower. Para i-designate ka sa isang special na gawain na parang tanging-tangi lang para sa iyo. Anointing you for a purpose, for the purpose of empowerment. Sa Old Testament, in-anoint si Saul para maging hari, naging makapangyarihang hari siya. Si David, ipinalit kay Saul at naging makapangyarihan nung siya i-anoint. In-anoint si Joshua, kapalit ni Moses, assistant lang siya, pero naging makapangyarihang leader sa buong panahon ng Israel. Sa New Testament, si Peter na impulse. Dami-daming mali, no? Pagkatapos ng anointing ng Holy Spirit on the day of Pentecost, he was never the same again. Na-transform siya. So, kailangan natin magkaroon ng encounter with the Holy Spirit. Personal encounter with Jesus. Kung gusto niyo magkaroon tayo ng anointing. Lahat ng Christian may anointing at dapat i-activate lang nila yun. At para makita yung kapangyarihang nakatago sa iyo. Kasi nandyan ang Holy Spirit. Kung talagang nandyan, lalabas yan. Lalabas talaga yan. Tulad ng mga si Esteban, hinarap ang kamatayan, buong tapang na pinagtanggol ang pananampalataya hanggang mamatay. May anointing. Hanggang kamatayan. Mga misyonero sa panahon natin ngayon, mga misyonero at mga pastor na matagumpay na ginamit ng Diyos para makapagpatayo ng mga iglesia, malalaking iglesia, maliit na iglesia, mga iglesia na sa bahay-bahay. Nagawa nilang lahat yan kahanga-hanga, diba? Makapangyarihan, hindi pang karaniwan. Nagdala ng kaluluwa, nagpagaling ng mga may sakit, natiis ang hirap na natili sa ministry. Mga ordinaryong tao, extraordinaryong accomplishment. Ordinary people accomplishing extraordinary things, which can never be otherwise. Kapag wala ang anointing, wala. Kapag may anointing, kitang-kita ang kamay ng Diyos sa buhay mo at buhay ko. Kung sa sarili lang nila, wala. Walang magagawa. Ilan po sa atin, gumagawa tayo pero walang anointing. Kailangan natin ng anointing. Pag walang anointing, hindi masaya. Hindi makatiis, hindi tatagal. Alis na. Babay na. Sa ministry. Kasi walang anointing. Ngunit kapag may anointing, may galak, hindi kayang paliwanag, nagtitiis, ngunit nagtatagal. Hindi pinipilit, walang puwersahan sa sarili. Tatagal ka sa ministry sapagkat may anointing. Tanungin po ninyo inyong sarili, may anointing ba ako? Tanungin mo yung katabi mo. Anong tingin mo? May anointing ba ako? Sagutin mo. Ewan ko sa iyo. Tanong mo kay Lord. Yes! Tanong natin kay Lord. It will show sa ating mga ginagawa. At kapag ina-anoint ka ni Lord para sa isang ministry, do not resist. Do not resist. Huwag mong lalabanan. Masisira ka. Tuwa-tuwa ako, maganda. Parang sumigla ang puso ko kahapon sa Bible study namin ni Kuya William Naisip ni Kuya William yung kanyang mga kamag-anak sa Batangas. Sabi niya, Pastor, tayo din ng mga tolda-tolda. Simulan natin sa mga bata-bata. No? Naisip ko kanto si Sanggaw din. Sanggaw din. Alam mo ba to? Usap ko ni Papa mo, ha? Sabihin mo yan. Ganda yun, ha?
Ang Batangas lamang ang isa sa ang church people sa buong Pilipinas, baluarte ng mga Diyos-Diyosan. Grabe. Kailangan madala mabuting balita sa susunod na generation. Di ba? Junior William. Grabe. Ang dami-dami yung mga pagkakataon na sana magamit po tayong lahat ng Panginoon. Do not insist. Lahat ng ito nakasalalay sa banal na Espiritu. It all depends on our relationship, personal relationship with the Holy Spirit. Kumusta pang relationship natin sa Holy Spirit? Very important question. Tayo, may patas nitong worship natin, uwi na tayo, punta tayo sa mall, punta tayo sa ganito, kain tayo, ganyan. Sarap-sarap, diba? Punta ka sa work, lagi mong itanong sa sarili mo, Lord, meron ba akong anointing? What is it you want me to do? Tinatanong natin kay Lord yan. Anong gusto mong gawin ko, Lord, para sa iyo? It's all about how you are related to the Holy Spirit. Dahil sa Holy Spirit, mawawasak yung mga kasalanan gumagapos sa iyo at sa akin. With the anointing of the Holy Spirit, the hindrances are broken. Broken ng mga hindrances. Lahat ng mga pahirap sa buhay natin na mabigat sa kalooban, kasalanan gumagapos at umaalipin sa atin, mga kasalanan inaalagaan natin sa puso natin, lahat yan mawawasak because of anointing. Yes. Anointing. Nabubuhay ka ba sa kasalanan? Sa puso, naka-backslide ka na ba? Nabibigatan ka ba sa ministry? Ginagawa mo na lang ito kasi kailangan ko kung doon. Anointing ang kailangan. Ang sagot yan, anointing. Wala akong bunga sa gawain ng Panginoon. Parang Paris lang buhay ko, tubibo lang, paikot-ikot lang, nakakala ko ito, tahan. Wala din pala, nakutin lang, paikot-ikot lang. It's going nowhere. Why? Because of lack of anointing. Saan ka papunta? Kumusta ang ating mga ministry? May anointing ba? O paikot-ikot lang para tubibo? Sige po, saglit po tayo manahimik. Tayo po'y pumikit at tayo ang bulay-bulay. Tanong natin kay Lord, bakit Lord? May mga bagay ang dapat ayusin sa buhay ko? Meron ba akong kasalanan inaalagaan? Bakit ako nabibigatan? Ano yung mga pasan ko na dapat kong itapon sa paanan ng krus ni Jesus? Ano ba nagpapabagal sa aking pagtakbo? Ano mga hadlang na yan na kailangan ko lamang tapakan at magpatuloy? Panginoon namin Diyos, hinihiling po namin ang basbas mo sa amin. Kagaya ni Felipe, na nakaranas ng anointing, na sumunod siya sa iyo, at na-accomplish ang purpose mo. Oh Lord God, papangyarihin mo yung pinakamagandang plano para sa amin. Holy Spirit, kailangan namin kayo. Yes. Holy Spirit, mangusap ka sa amin. Holy Spirit, we invite you na pangunahan ng buhay namin. Yes, Lord, Holy Spirit, nasa puso ka na namin. Ngunit ang panalangin po namin, pagharian mo kami ang bawat sulok ng aming buhay, pag-iisip, pananalita, mga ginagawa, Panginoon, mga damdamin, mga love life namin, ay maging kaharian mo, Panginoong Kristo. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin, Come, Holy Spirit.